Matalik na magkaibigan si Marisa at Elise. Isa sa pinakamayamang pamilya sa kanilang lugar, si Jorge Senadosa, ang tatay ni Elise. At may-ari ito ng Senadosa Pearl. Samantalang si Marisa naman ay anak ni Aling Lusing, na kinupkop ng pamilya Senadosa. Paalis muli papuntang Amerika si Elise upang ipagpatuloy ang pag-aaral niya at magkakaroon ng handaan sa mansyon ng Senadosa. Sinabihan naman ni Nanay Lusing si Marisa na huwag abusuhin ang pamilya ni Elise kahit na ang turing sa kanila ay pamilya. Samantala, nag-eempake na si Elise at tinulungan siya ni Marisa. Binigay ni Elise ang mga damit niya na hindi niya na madadala sa Amerika. Nakaramdam ng inggit kay Elise si Marisa. Habang nag-uusap naman si Marisa at Aling Lusing, ay naalala naman ni Marisa na kung hindi nagkasakit ang tatay niya, siguro pareho lang sila ng kapalaran ni Elise. Dati kasing kasosyo sa negosyo ni Jorge ang tatay ni Marisa. Nagkasakit lang ito kaya nabenta ang lahat ng share ng pamilya nila. Ang sabi naman ni Nanay Lusing ay hindi naman nilamangan ni Jorge ang tatay niya. Nagumpisa na ang handaan sa pamilya Senadosa. Masayang magkasama si Elise at Marisa. Nag-usap naman si Jorge at si Nanay Lusing. Sabi ni Jorge, talagang parang magkapatid magturingan yung dalawa ni Elise at Marisa. Nagpasalamat naman si Jorge kay Nanay Lusing kasi simula nang namatay ang nanay ni Elise, siya na ang nagpalaki kay Elise. Hindi na daw naghanap ng ina si Elise kasi andyan naman si Nanay Lusing para alagaan siya. Sabi naman ni Lusing, bata pa lang, tinuring niya na tunay na anak si Elise. Si Francis naman ay pumunta sa party ni Elise. Siya ang lalaking matagal nang may paghanga kay Elise, subalit binabaliwala niya ito. Samantala, nakita naman ni Marisa ang lalaking matagal niyang hinahangaan, si Victor. Ipinakilala naman ito ni Elise sa kanya. Sabi niya, lahat daw na magaganda sa kanilang lugar ay kilala niya. At isa na si Marisa dito. Iniwan naman ni Elise ang dalawa ni Marisa at Victor. Tinanong naman ni Marisa kung tama ba ang narinig niya na nagagandaan ito sa kanya. Ang sagot naman ni Victor, ha? Seryoso ka ba? Teka lang, may gusto ka ba sa akin? Ipinamukha naman ni Victor kay Marisa na hindi niya ito gusto at si Elise lang ang nababagay sa kanya dahil sa katayuan niya sa buhay. Labis na nasaktan si Marisa sa sinabi ni Victor. Samantala, pinuntahan naman ni Victor si Elise at tinanong ni Elise kung asan si Marisa. Ang sagot naman ni Victor, hindi niya alam at bakit ba daw ito concerned dito. Anak lang naman daw ito ng katulong. Sabi naman ni Elise, she's my best friend. And si Nanay Lusing, hindi namin katulong. House guest namin sila. Sinabihan ni Elise si Victor na kung hindi ito interesado kay Marisa, mas lalong hindi ito interesado sa kanya. Samantala, nakita naman ni Marisa si Victor at Elise na akala niya ay nakikipagmabutihan ito kay Victor. Umalis naman si Marisa dahil sa sama ng loob at hinabol ito ni Elise. Pero kasunod nito ay sinundan pala siya ni Victor at tinangkang gahasain. Pero sa sinasadya ay naitulak niya ito ng malakas at tumama naman ang ulo nito sa bato. Dumating si Marisa upang tingnan ang kalagayan ni Victor at sinabi nito, napatay mo siya, Elise, at dali-dali silang umalis at umuwi ng mansyon. Sinabi niya ito kay Jorge at sinabi na ayaw niyang makulong. Sabi naman ni Jorge, hindi naman niya ito pababayaan na makulong ang anak. Gusto namang aminin ni Marisa ang kasalanan ni Elise. Ayaw ni Marisa mawala ng ganun lang ang pangarap ni Elise. Pero nangako si Jorge kay Marisa na hindi niya pababayaan na makulong ito.
Kinabukasan, dumating ang mga pulis para damputin si Marisa at Elise. Pero sinabi ni Marisa na hindi na dapat isama si Elise kasi siya naman daw ang pumatay kay Victor. Hindi ito matanggap ni Nanay Lusing, pero wala siyang nagawa nang dampuntin ng mga pulis si Marisa. Kinumpronta naman ni Elise ang ama at sinabi na bakit nito hinayaan na si Marisa ang umako sa kasalanan niya. Ang sabi naman ni Jorge, si Marisa ang may gusto nito. Bakit daw niya gagawin iyon? Sabi naman ni Jorge, dahil kaibigan ka niya at gusto niya kanyang tulungan. Ayaw ni Marisa masira ang buhay mo. Pumunta naman si Nanay Lusing sa kulungan upang dalawin si Marisa at tanungin kung totoo ba na siya ang pumatay kay Victor Montelibano. At sumagot naman ito na, "Opo, Nay, ako ang pumatay. Dahil pinagtangkaan niya akong gahasain." Sabi naman ni Marisa, "Huwag ko kayong mag-alala kasi magiging maayos ang lahat. Hindi siya pababayaan ni Jorge." Sinabi naman ni Jorge kay Elise na tatanggap si Marisa ng 10 milyon. Hindi niya ito hiningi pero babayaran ko bilang utang na loob para sa kanya. "I'm not compatible, Dad. It's Marisa," sambit ni Elise. "All set na, Elise. Then tell me, kaya mo bang pumunta ng presinto at sabihin mo na ikaw ang pumatay kay Victor? You just have to trust me, Elise. Gagawin kong lahat para maprotektahan si Marisa. Hindi ko siya pababayaan. At hindi ko siya hayaan na makulong. At ikaw, babalik ka sa Amerika at mag-aaral ka ng mabuti. Hindi mo gagawin ito para sa akin lang. Gagawin mo ito para kay Marisa. Nagsakripisyo siya para makabalik ka sa Amerika at patuloy mo ang mga pangarap natin sa buhay para sa kumpanya." Sinisisi naman ni Aling Lusing ang sarili niya dahil sa nangyari. Pero sabi ni Marisa, hindi daw siya makukulong kasi hindi naman daw siya pababayaan ni Jorge. Pero labis pa din ang hinagpis ni Nanay Lusing dahil sa nangyari sa anak. Dumating naman at binasag ni Congressman Montelibano ang salamin. At agad naman itong sinabi ni Lusing kay Jorge. At sinabing magbabayad daw si Marisa sa pagkakamatay ni Victor. Nagmamakaawa naman si Lusing kay Jorge na huwag pabayaan ang anak niyang si Marisa. Nangako naman si Jorge na tutulungan na niya si Marisa. Pinuntahan naman ni Congressman Montelibano si Jorge at sinabing tinutulungan niya si Marisa kasi inosente ito. At ginahasa kasi ni Victor kaya niya ito napatay. Lalo namang nagalit si Congressman Montelibano. Binantaan niya nito na kung patuloy ang pagtulong nito kay Marisa, ay sisirain niya ang kumpanya niya na pinaghirapan niya para sa kanyang anak. Nagpunta naman si Elise kay Marisa sa presinto upang magpaalam papunta sa Amerika. Sinabi nito na aawa ito kay Elise kasi hindi nito alam ang gagawin nung nangyari ang krimen, kaya inako na lang niya ito. At hindi naman daw siya pababayaan ni Jorge, kaya okay lang daw siya. Sabi niya, lagi niya itong kakamustahin at hindi nila pababayaan ng daddy niya, si Marisa. Ipinakita naman ni Marisa kay Elise na okay lang siya upang hindi malungkot bago umalis papuntang Amerika. Pero bago pala mangyari ang pagdakip kay Marisa, ay umatras na ito at sinabi niya kay Jorge na hindi niya ata kaya ang gagawing pag-amin at natatakot siyang makulong. Pero sinabi ni Jorge na yung perang ibibigay niya ay hindi niya kayang kitain para mabigyan ng magandang buhay ang nanay niya. Gawin niya daw ito para kay Lusing. Sinigurado naman ni Jorge na hindi siya makukulong at gagawin niya ang lahat para dito. Ito ay hindi papayagan na mangyari yon at parang anak na ang turing sa kanya. Sa presinto naman, ililipat na ng provincial jail si Marisa. Hinahabol ito ni Lusing
kasi hindi pa naman tapos ang kaso para ilipat agad doon si Marisa. Ayon sa isang pulis ay utos ito ng korte. Sinabi naman ni Marisa kay Lusing na sabihan ito kay Jorge at tuparin ang pinangako nito sa kanya. Sa Amerika naman, naalala naman ni Elise kung paano napatay si Victor. Nagdurusa naman sa kulungan si Marisa. Pinagbubugbog siya ng mga kasama niya sa kulungan nang nalaman siya ang pumatay sa anak ni Congressman Montelibano. Kinamusta naman ni Jorge si Marisa at humingi ito ng paumanhin kay Nanay Lusing kasi hindi ito natupad ang pangako nito kay Marisa. Sabi naman ni Nanay Lusing, alam ko yon, hindi ka tumitigil. Kahit alam ko na pinahihirapan ka ni Congressman Montelibano sa negosyo mo. Hindi mo binibitawan ang anak ko. Ang masakit lang, nakakulong ang anak ko at hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Hindi ko din alam kung kumakain ba siya sa tama. Sa korte. Ikaw, Marisa Pineda y Santillan, ay hinahatulan ng hukuman na ito na makulong ng 8 hanggang 12 taon, 6 na buwan at 1 araw sa salang pagpatay kay Victor Montelibano y Tiangco. Gumuho ang mundo ni Marisa at Lusing nang marinig ito. Sinabi ni Lusing na wala itong kasalanan at inosente ito. Sinabi naman ni Marisa kay Jorge na asa na ang pangako mo? Lubos naman ang awa din ni Jorge kay Marisa. Tumawag naman si Elise kay Jorge upang kamustahin si Marisa. Ngunit nagsinungaling ito sa anak na sinabing nakalaya ito at gusto naman ito makausap ni Elise, si Marisa. Pero sinabi nito na umalis na ito at pumunta na ng Maynila upang mag-aral ito. Kinukuha naman ni Elise ang number nito para matawagan man lang niya. Pero nagsinungaling na naman si Jorge na sinabing iniwan na ni Marisa ang ina at gusto na nitong umalis at babalik lang daw siya pag mayaman na siya. Ginamit doon ni Marisa ang 10 milyon sa pag-aaral niya at magtatayo na ito ng sarili nitong negosyo. Hindi naman makapaniwala si Elise na magagawa ito ni Marisa, lalong-lalo na kay Nanay Lusing. Sa kabilang banda, ay nasasaktan naman si Jorge sa pagsisinungaling nito sa anak. Ayaw na kasi nitong mag-alala ang anak kaya niya nagawa at nasabi ang mga bagay na iyon. Sabi naman ni Jorge, pabayaan na lang natin si Marisa kasi desisyon niya yun. Ang importante, okay na siya. Kinasmusta naman ni Jorge ang anak at sabi naman ni Elise, I'm not okay, Dad. I'm not okay. It still haunts me lagi. Napapanaginipan ko ang itsura ni Victor sa beach. Sa totoo lang, ayaw ko munang bumalik dyan sa Pilipinas ngayon, lalong-lalo na sa La Cascara. Hindi po ko pa kaya, gusto ko munang kalimutan ng lahat, Dad. Sabi naman ni Jorge, hindi naman daw niya kailangang bumalik at naiintindihan niya at huwag siya mag-alala, okay kami dito, lalo na si Marisa. Wala ka dapat alalahanin. Nagpasalamat naman si Elise sa ama. Nailipat na ng kulungan si Marisa at ang unang bungad sa kanya ay pang-aapi at pambububog sa kasamang preso. Pinahalikan din sa kanya ang mga paa nito. Nangako naman ito na hindi lalaban sa mga kasamahang preso dahil sa takot. Nagtagpo naman sa isang bar si Elise at Gabriel. Inuwi ito ni Gabriel sa kanyang tinutuluyan sapagkat hindi niya alam kung saan ito nakatira. Lasing na lasing kasi ito, muntik na din may mangyaring masama kay Elise. Buti na lang ay andon si Gabriel para iligtas siya. Sa kulungan naman ay binugbog ng husto si Marisa ng kasamahan niyang preso. Sobra na ang pagdurusa niya dito. Dinalaw naman siya ni Jorge. Sinabi nito na bakit hindi hinaharap si Nanay Lusing pag nadalaw ito. Ang sagot naman niya ay paano niya haharapin ito kung lagi siyang may pasa at mag-aalala lang ito sa kanya.
Gusto nang aminin ni Marisa ang totoo. Pero sabi ni Jorge, hindi naman siya titigil para makalabas si Marisa. Pero sabi ni Marisa, hindi niya na talaga kaya. Sa Amerika, ayaw nang pumasok na Elise ng klase nang dahil sa depresyon sa nangyaring pagpatay niya kay Victor. Pero pinilit siya ni Gabriel pumasok dahil mag-aalala daw ang ama nito sa kanya. Inalagaan naman ni Gabriel si Elise at hindi siya umalis habang dumadaan ito sa depresyon. Masaya namang binalita ni Elise na nakapasya sa thesis niya. Dinalo naman ni Nanay Lusing si Marisa, pero sabi ng pulis ay lumaya na ito. Hindi makapaniwala si Nanay Lusing dito at sinabi na hindi ito totoo. Magsasabi ito kung nakalaya na ito. Kinasal naman si Gabriel at Elise sa Amerika at masayang-masaya ang mga ito. Nalulugi naman ang mga negosyo ni Jorge dahil kay Congressman Montalibano dahil sinisiraan ito sa mga investors nila. Inatake sa puso si Jorge dahil sa sobrang galit ito at agad namang umuwi si Elise para makita ang ama. Habang naghihingalo naman ay inamin ni Jorge kay Elise na hindi totoo lahat ng sinabi nito na nakalaya si Marisa. Bakit daw nagawa ito ng ama? Ang sabi naman ni Jorge, nagawa niya ito dahil sa kanyang awa sa kanyang anak. Mag-aalala daw ito at may sarili din naman itong pinagdadaanan. Sabi naman ni Elise, kailangan niya daw makausap si Marisa. Pero sabi naman ni Jorge, ay wala na daw si Marisa at nakalaya na daw ito. At hindi na rin ito nakita kahit na ni Nanay Lusing. Hahanapin naman ito ni Elise at hihingi siya ng tawad dito. Humingi naman ito ng tawad sa nagawang paglilihim nito at sinabi nito na huwag pababayaan ng kumpanya nila. Iligtas niya ito sa pagkalugi. At nangako naman si Elise sa kanya. Wala na si Jorge. Agad nang umuwi si Elise sa mansyon at kinausap si Nanay Lusing. Ni hindi daw nagpakita sa kanya si Marisa. Labis ang hinagpis din ni Nanay Lusing. Tinanong naman ni Gabriel kung bakit nakulong si Marisa. Sinabi din nito na nakapatay ito. At sinabi niya na hipahanap niya ito sa isang private investigation. Lumipat na ng bahay sila Elise at nakilala nila si Jello. Kinuha na itong magtatrabaho sa kanila kasi working student ito. Gusto ng attorney na Elise na isara na ang kumpanya kasi sobra ng lugi nito. Kasi namatay na daw si Congressman Montalibano ay hindi na nito nagawa na makabawi. Ayaw namang pumayag ni Elise at nangako daw ito sa ama niya na hindi niya ito pababayaan. Sa isang restaurant, nagkita si Marisa at Elise at hindi makapaniwala nito si Elise at masayang-masaya ito. Ibang-iba na si Marisa. Elegante na si Marisa. Humingi si Elise ng paumanhin kay Marisa at sabi naman ito ay past is past. Sinabi naman ni Elise that is 4 years of your life. Okay lang daw kasi natupad naman ito ang mga pangarap niya. Ang importante naman daw ay pareho silang okay. Naitanong din ni Marisa bakit ang tagal nitong bumalik sa Pilipinas galing Amerika. At halatang may galit ang pagtatanong nito. Sa totoo lang, kinakain pa din ako ng konsensya ko sa pagkamatay ko kay Victor. Mahirap na wala kang masabihan ng problema mo doon. Gusto ko sanang kalimutan ang lahat kaya nag-decide ako na wag nang bumalik dito. Tinanong naman ni Marisa kung tinanong man ba siya o kinamusta siya nito ni Elise. Of course, sinabi ni Daddy sa akin na nasa Maynila na daw ikaw at di ka na daw nagparamdam sa kanila. Sinabi din ni Liz na gusto niya siyang makita ni Nanay Lusing. Dumating naman si Gabriel at tuwang-ituwa ito na pinakilala ni Elise kay Marisa. At mukhang may iba itong nararamdaman kay Gabriel.
Sa malayo naman ay pinagmamasdan naman ni Marisa si Elise at Gabriel na masaya. At lalo itong nadadagdagan ng galit kay Elise dahil ang kala nito ay pinabayaan na siya at hindi siya itinuring na kapatid. At pagbabayaran daw nito ang lahat ng pinagdaanan niyang paghihirap. Sa bahay naman ni na Elise, biglang dumating si Marisa at pinuntahan niya si Nanay Lusing. Tuwang-tuwa itong nakita si Marisa. Niyakap nito at ang sabi, miss na ito si Marisa. Tinanong naman ni Lusing bakit ngayon lang ito nagpakita. Bakit daw hindi ito nagparamdam sa kanya? Hindi ito makatulog ng maayos kaiisip kay Marisa. Sa bahay nila Gabriel ay sinabi naman ng papa ni Gabriel na ibenta na ni Elise ang kumpanya ng tatay niya kasi delikado ang pinagbubuntis nito. 2 beses na kasi itong nakunan dahil sa depresyon. Pero sabi naman ni Elise na hindi nito magagawa kasi may pangako ito sa kanyang ama. Bilib naman kay Elise ang asawa ni Sonia na nasasagot ni Elise ang daddy ni Jacob ng may paninindigan. May kinuha naman si Jacob na keychain na sabi niya ito ang kanyang lucky charm. Maya-maya ay tumawag na si Elise kay Jacob. Gusto na daw umuwi nito at pagod na siya. Sa sasakyan habang pauwi, nagalit si Elise sa papa ni Jacob sa pinagsasabi nito sa kanya tungkol sa pagbubuntis niya. Gusto kasi nito na tumigil na ito at mag-focus na lang sa baby, pero hindi pumayag si Elise. Pinagtanggol naman ni Jacob ang magulang nito. Concern lang daw ito sa kanila. Habang nag-aaway sila, andun na pala si Marisa sa bahay nila at naabutan sila na nagtatalo. Tinanong ni Nanay Lusing kung nag-aaway ba daw sila. Sabi naman niya, hindi ho. Gusto naman kunin na ni Marisa si Nanay Lusing at pumayag naman si Elise. Nag-aalala kasi ito sa pinagbubuntis niya. Pero sabi naman ni Elise, okay lang sila. Andyan naman daw si Gabriel para alagaan siya. Nagsorry naman sa isa't isa si Gabriel at Elise. Hindi naman na pinigilan ni Elise ang umiyak dahil sa pinagdaanan nito mamatay ang 2 anak nito. At takot na takot siya na mangyari ulit ito. Tinanong ni Marisa kay Blue kung handa na ba daw ang pinaayos nito sa kanya. Si Blue ay kasama ni Marisa sa tinitirhan nito. Tinanong ni Blue kung okay ba ang pakipag-usap nito kay Elise. At galit na galit itong sinabi na maghihiganti siya laban dito dahil sa pagdurusa na nangyari sa kanya. Paalis na si Gabriel papuntang Davao at bilin nito kay Elise na mag-ingat ito palagi habang wala ito. Sa opisina naman, maraming dumating na problema kay Elise at ito ay kagagawa ni Marisa. Isa ito sa paghihiganti niya. Pumunta naman si Marisa sa company para siguraduhin na hindi maayos na Elise ang problema na dinala niya. Pero nagkamali ito dahil naayos ito. Pero sa sobrang pag-aalala at pagkapagod na Elise ay bigla itong dinugo at tinawagan niya si Marisa dahil sa nangyari. Pumunta naman ng ospital si Marisa dahil sa pag-aalala nito kay Elise. Nawala naman ang baby nila at sobrang paghinagpis ni Elise. Agad namang umuwi si Gabriel at nalaman ang nangyari. At nagalit ito sa nalamang dahilan ng pagkamatay ng baby nila. Hindi ito matanggap ni Gabriel. Hindi naman sasama muna si Nanay Lusing kay Marisa kasi hindi niya maiwan si Elise sa ganong kalagayan. Masakit man kay Marisa pero sabi niya okay lang daw. Bumisita naman ang mga magulang ni Gabriel kay Elise at galit na galit ang daddy ni Gabriel dahil sa nangyari. Nagalit naman si Gabriel na makitang sinasabihan at sinisigawan ng daddy niya si Elise at agad niya itong pinaalis sa ospital. Maagang umalis si Gabriel
at hindi ito nagpaalam kay Elise. Nagtalo na naman ang mag-ama ni Gabriel about sa nangyari kay Elise. Sinabi nito nang wag nang ipagtanggol lagi si Elise. Kasi ang dapat talagang sisihin sa nangyari ay kapabayaan ni Elise. Binisita naman ni Marisa si Elise at nag-alok ito ng tulong para tulungan si Elise sa presentation nito na hindi pa niya magagawa kasi nagre-recover pa siya. Nagustuhan naman ng mga kliyente ni Elise ang ginawang presentation ni Marisa. Dumating naman si Gabriel at sinabi ni Elise na kukunin niyang manager si Marisa. Makakabawi na ang company nila sa pagkalugi kasi nakuha ni Marisa ang client. Kukunin niya ito para mag-asikaso ang company at matutukan niya ang pagbubuntis muli nito. At mukhang natawa naman si Gabriel sa narinig nito. Tinanong ni Gabriel kung pinagkakatiwalaan ba niya ito. Ang sabi naman niya, with all my life, at niyakap niya nga ito. Pumunta naman ng ospital si Elise para magpa-check up. At tinanong niya ito ang doktor niya kung mabubuntis pa ito. Oo daw, pero dapat maingat lang si Elise kung magbubuntis pa ito. Nakipagkita naman si Elise at Gabriel kay Marisa at kinuha itong COO ng kumpanya nila at labis itong ikinatuwa ni Marisa. Unang araw naman ni Marisa bilang COO ng kumpanya. Ginagawa pa niya ang magiging opisina ni Marisa kaya sa opisina muna siya ni Elise nag-office. Habang nasa opisina, inalala naman ni Marisa nung kinuha niya ang paineta ni Elise at sinabi niya sarili na kukunin niya ang lahat ng kay Elise. Pumunta naman si Gabriel sa bahay ng magulang niya at nagtalo lang sila ni Sonia nang dahil sa pagbubuntis naman ni Elise. Umuwi na si Gabriel at naglambing ito kay Elise pero hindi ito pinagbigyan ni Elise. Umiwas kasi si Elise kay Gabriel. Sinabi naman ni Gabriel ito kay Nanay Lucing at sinabi nito na ayusin nilang sa magandang usapan na walang pride. Kinausap naman ni Elise si Marisa at sinabi nito ang problema nito sa kanya. Ang sabi ni Marisa, hindi daw tumatagal ang mga lalaki na walang mangyayari pero kailangan dapat mag-ingat ito dahil binili na siya ng doktor. Naganda naman ang isang date si Gabriel para kay Elise at nagustuhan naman ito ni Elise. Pero habang hinahalikan siya nito ay naisip niya ang sinabi ni Marisa. Nabubuntisin niya na lang ito kaya agad siyang lumayo kay Gabriel. Pero hindi na napigilan ni Gabriel ang nararamdaman niya. Nasasaktan na siya sa pinakikita ni Elise sa kanya. Maagang umalis si Gabriel. Tinatawagan niya ito pero hindi ito nasagot sa cellphone nito. Kinuwento naman ni Elise kay Marisa na nagtalo na naman sila ni Gabriel. Kaya ang sabi nito sa kanya ay siya ang sumuyo dito. Puntahan niya ito. Pero sabi ni Elise, wala pa daw ito sa opisina. Sabi naman ni Marisa, baka nasa bahay ito ng magulang nito. At pinuntahan niya ito sa bahay nila. Pero pagdating niya doon, sinumbatan siya ng ama ni Gabriel. Marami itong sinabing masasakit na salita, pero hindi ito nagpatalo si Elise dito. Sinumbatan niya din ito at sinabi na, anong tingin sa amin, parang mangitlog lang, ganun-ganun lang. Hindi niyo alam ang nararamdaman namin. Narinig ito ni Gabriel at pinatigil si Elise. Nag-away na naman si Gabriel at Elise. Hindi na napigilan ni Gabriel ang galit dahil ininsulto ni Elise ang ama at mga kapatid nito. Sinabi naman ni Elise na kung napapagod ka na, maigi pang maghiwalay na tayo. Fine, sabi ni Gabriel. Aalis na ako dito sa bahay na to. Ayoko naman talaga makipaghiwalay kay Gabriel, sabi ni Elise na kausap si Marisa. Nasasaktan daw siya kasi hindi siya pinagtanggol nito sa daddy niya. Sabi naman ni Marisa, magpalamig muna daw ito.
Umuwi naman din si Gabriel sa bahay nila at sinabihan siya ni Nanay Lusing na ayusin ang problema nila para hindi na ito lumala. Pinuntahan naman ni Gabriel sa opisina si Elise para magdala ng bulaklak at agad naman itong hinarang ni Marisa at sinabi na wag muna daw itong puntahan at mainit pa ang ulo nito. Tinawagan naman ni Marisa si Gabriel para sabihin na sinaktan ito ng boyfriend niya. Ang sabi naman ni Gabriel wag itong mag-alala at pupuntahan niya ito. Pinuntahan nga ito ni Gabriel at awang-awa ito na nakita ang puro pasa ng mukha ni Marisa. Pinainom naman ni Marisa si Gabriel at sinabing dabayan niya ito sa nangyari sa kanya. Pero sabi ni Gabriel konti lang at mag-dry pa siya. Pero nilising siya ni Marisa. Si Gabriel at inakit siya nito at may nangyari sa kanila na hindi dapat mangyari. Hindi dapat nangyari ito. I never cheated on my wife, ngayon lang, sabi ni Gabriel. Pinagsisisihan mo ang nangyari? Of all people, ikaw pa ang best friend niya? Ako di naman nagsisisi. Mahal ko siya at hindi ko siya kayang paglihiman sa nangyaring ito. Hindi na natin ito sasabihin, sabi ni Gabriel. Hindi pwede. Hindi kaya ng konsensya ko, sambit ni Marisa. Ang dami ng pinagdadaanan ni Elise, kaya sana wag itong makarating pa sa kanya. Sa ating dalawa na lang ito, sabi ni Gabriel. Hindi ka ba nagigilty, Gabriel? Nagigilty, pero titiisin ko ang guilty na yon kasi mahal ko ang asawa ko. Agad naman pinuntahan ni Gabriel si Elise at dinala ang bulaklak. Natuwa naman si Elise nang makita si Gabriel. Han, I'm sorry and I miss you, sabi naman ni Gabriel. Huwag na tayo mag-aaway, hirap gumising nang wala ka sa tabi ko, sambit ni Marisa. Naganda ng almusal kay Elise si Gabriel at handa daw itong gawin ni Gabriel araw-araw kasi hindi daw siya magbabago dito. Tuwang-tuwa naman si Nanay Lusing na makita na maayos na sila Elise at Gabriel. At sinabi nito sa kahit anong problema ang dumaan ay malalagpasan niya ito. Sana din daw ay makatagpo si Marisa na kagaya ni Gabriel na hindi lolokohin ang anak nito. Mag-undergo naman ang surrogate procedure sina Elise at Gabriel para magkaanak kasi nahihirapan na daw ito magbuntis. Nagpunta naman si Marisa kay na Elise para sahibihin ito ang nangyari sa kanya ni Gabriel. Pero hindi ito tinuloy ni Marisa, sa halip ay kinamusta lang ito si Elise. Sinabi naman ni Elise na mag-try silang mag-surrogacy. At nagkunwaring masaya naman ito sa nangyari. At sinabi naman ito na kung kailangan ng tulong ay andyan lang siya palagi. Nagwawala naman si Marisa pagdating niya sa bahay nila. Sabi naman ni Blue, bakit hindi daw nito sinabi kay Elise? Sabi naman niya, ang gusto ko lang ay hawakan si Gabriel sa leeg. Sa ospital naman, natuloy na ang surrogacy planning na Gabriel at Elise at tuwang-tuwa sila dito. Nahuhulog na ang loob ni Marisa kay Gabriel. Habang nag-iisa kasi si Marisa, ay naaalala niya ang nangyari sa kanila ni Gabriel. Aagawin niya daw ito sa kanya at ililigtas kay Elise sa kasakiman nito at siya daw ang nababagay kay Gabriel. Inaayos naman ni Elise ang baby room nila dahil masaya ito dahil healthy ang magiging baby nila. Masaya din si Gabriel kasi nakikita niya masaya sa Elise. Ibinalita naman ng doktor nila na hindi natuloy ang surrogacy pregnancy nila dahil hindi ito nabuo. Labis na naman ang lungkot ni Elise at Gabriel. Ayaw na daw nilang maranasan ni Elise ang mawala ng anak. Ang dami daw mga babae na ayaw magkaanak pero bakit siya? Gustong gusto niya pero ayaw naman silang bigyan. Ayaw ko na, Gabriel. Sige, tayong dalawa na lang, Elise. Pamilya na tayo. Promise, hindi ko na ipararamdam sa'yo na gusto ko ng anak. Okay na sa akin na tayong dalawa lang, masaya na ako.
Talaga? Oo, promise Elise. Hindi mo na yan mararamdaman. Tinawagan naman ni Elise si Marisa para sabihin ang balita at halatang natuwa itong si Marisa sa balita. At sinabi ni Marisa na paano kung sa akin magkaanak si Gabriel. Bumalik na sa trabaho si Elise at sabi ni Marisa, anong ginagawa mo? Ba't hindi ka muna magpahinga o kaya magbakasyon? Tumawag naman uli si Elise kay Marisa para sabihin na magbakasyon siya kasama ni Gabriel. Sasabayan niya daw ito dahil matagal na din mula nang makapagbakasyon sila ni Gabriel. Mukhang hindi ito nagustuhan ni Marisa. Paano kung mabuntis ka at malaglag ulit? Tanong ni Marisa. Pero sabi niya ay tanggap nila ni Gabriel na hindi na sila magkakaanak. Naghanda naman ng sorpresa si Gabriel kay Elise at tuwang-tuwa naman ito sa nakita niya. Nag-enjoy sila ng husto sa kanilang bakasyon. Ayaw pang bumalik ni Gabriel sa trabaho, pero gusto na ni Elise bumalik agad para ayusin ang kanyang trabaho. Sa bahay ni Marisa, nagsusuka si Marisa at bigla niyang naalala ang nangyari sa kanila ni Gabriel. Buntis nga si Marisa at si Gabriel ang ama nito. Nasabi naman ni Blue na kung hindi to tatanggapin ni Gabriel, ay si Marisa, siya ang mananagot, pero tumawa lang si Marisa. At sinabi na gusto niya ipamukha kay Elise na kaya niya itong ibigay kay Gabriel ang hindi niya kayang ibigay ang anak. Tumawag naman si Elise at sinabi niya na mag-i-extend pa ito ng bakasyon. At nagpasalamat naman ito dahil andyan ito para sa kanya. Sinabi naman ni Marisa na may surprise din siya sa mga ito at malalaman nila ito pag uwi nila. Sa launch ng Sinedosa, niya sasabihin na nagdadalang tao siya. At gusto niya andun lahat ng nakakilala kay Elise para ipamukha kay Elise ang hindi niya kayang ibigay sa asawa nito. Dumating na si Elise at Gabriel at papunta na sila sa rebirth ng Sinedosa. At kasama nila si Lali Lucing. Gusto daw nitong ipakita kung gaano kagaling si Marisa. Samantala, nag-umpisa naman ang launching at dumating na din sila Marisa, Elise at Gabriel at lahat ng taong nakakakilala sa kanila. At sinabi ni Marisa na meron siyang big announcement mamaya. Nag-resign naman bilang CEO ng kumpanya si Elise. Kasi hinayag nito na nagdadalang tao siya at hindi ito nagustuhan ni Marisa. Ginawa namang CEO si Marisa kapalit ni Elise at hindi naman ito natuwa sa nangyari. Galit na galit ito sapagkat hindi na natuloy ang pagsasabi niya na buntis siya. Galit na galit naman ito kay Blue dahil sinabi nito na mahal niya daw ata si Gabriel kaya galit na galit ito sa nangyari. Kinuha naman ni Elise ang mga gamit niya, pero biglang dumating si Marisa at may sasabihin daw ito sa kanila. Buntis daw siya at kinabigla ito ni Elise at Gabriel. Nabuntis nga ito at sinabi one night stand ang nangyari ito. Galit naman ito si Elise na sinabi na susugudin niya ito kung sino man ang lalaking iyon. Nalungkot naman itong si Elise nang malaman ang nangyari. Sinabi naman ni Marisa na nahihiya ito kasi hindi niya magagampanan ang pagpapatakbo ng kumpanya. At naisip nito na di niya na kayang pagsabayin ang kumpanya at ang pagbubuntis nito. Kaya ibebenta niya na lang ito. Pero sabi ni Marisa, hindi pwede kasi may pangako ito sa daddy niya. Naalagaan ito. Pero sabi naman ni Gabriel, hindi mo kailangan gawin yon. May isa pang option. Ano ang ibig mong sabihin? Ako muna magmamanage, aalis muna ako sa kumpanya ni Daddy. Talaga? Sabi ni Elise. Thank you and I love you. Pinuntahan naman ni Gabriel si Marisa para tanungin ito kung siya ba ang ama ng pinagbubuntis nito.
Ayoko nang sagutin kasi naalala ko na binitray ko ang kaibigan ko. Marisa, I have a right to know kung akin ba talaga yan. Ano ba ang gusto mo? Child support? Sige, ibibigay ko. Huwag lang dapat malaman ni Elise to. Gabriel, hindi ko kailangan ng tulong mo. Kayang-kaya kong ang sarili ko. Pinagsisisihan ko ang nangyari. Hindi na importante sa iyo kung sino man ang ama nito. At kung sino man yon, hindi niya malalaman. Palalakihin kong mag-isa tong anak ko. Umiyak naman si Nanay Lusing na malaman ang nangyari kay Marisa. Nabigla ito sa nangyari kasi hindi niya alam na magagawa ito ni Marisa. Hindi na daw niya kilala ang anak niya. Kinahihiya niyo ba ako, Nay? Bakit mo nasabi yan, anak? Bakit kita ikahihiya? Ang gusto ko makilala ka ulit kasi ibang-iba ka na. Ako pa rin ito, Nay. O sige ngayon, ang isipin mo ang baby mo. Dito na ako titira simula ngayon. Teka, Nay, paano naman si Elise? Masaya lang po ang pinagbubuntis niya. Pero anak kita. Mas kailangan mo ko at ng apo ko. Pero Nay, paano si Elise? Pwede naman ako na lang ang tumira doon. Para pareho niyo kaming maalagaan. Ayaw naman ng daddy ni Gabriel mag-resign ito sa trabaho. Dahil hindi daw niya pinag-aral at pinalaki ito para maging alahero. Galit na galit itong sinabi kay Gabriel na hindi ito papayag. Pero sabi naman ni Gabriel, sorry dad, nakapagdesisyon na po ako. Sinurpresa naman ni Elise at ang Nanay Lusing si Marisa. Kinaon ito sa tinitirhan nila upang sunduin para tumira sa bahay ni Elise. Hiniling ni Elise kay Gabriel na patirahin si Marisa sa kanila para hindi na kailangan mamili ni Nanay Lusing kung sino ang aalagaan nito. Alam mo, masaya ako kasi magkasama na tayo. Kasi diba sabi ko sa'yo, gustong makilala kita ulit. Sabi ni Nanay Lusing. Okay, Nay, basta wag mo lang akong kukulitin kung sino ang tatay nito. Pero sana dumating yung pagkakataon na panindigan niya ang apo ko. Sana nga, Nay, sana. Elise, sana sinabi mo sa akin na dito na magstay si Marisa. Han, bakit? May problema ba? Siyempre, may desisyon dito sa bahay na kailangan malaman ko din. Sabi ni Gabriel. Ibig sabihin ba, pag sinabi ko na dito patirahin si Marisa, tatanggihan mo? May mga option tayo, sabi ni Gabriel. What's wrong, Han? May mga extra room tayo dito. At marami nang ginawa si Marisa para sa atin. Kahit hindi ko nga hingin, binibigay niya ng bukal sa puso niya. Now it's time na suklian naman natin yung mga ginawa niya para sa akin. Sorry, hindi na mangyayari yun, but please understand. Parang kapatid ko na si Marisa at lahat gagawin ko para sa kanya. At ganun din siya sa akin. Anak, masaya ako at nagawa kong mapalapit tayo sa tatay mo. At sandali na lang ay makakalapit na din tayo sa kanya, sabi ni Marisa. Umiiwas naman si Gabriel kay Marisa. Pero sa di sinasadya ay talagang pinaglalapit pa rin sila. Hindi na kumain pa si Gabriel para makaiwas. Pero sabi ni Elise ay kung pwede itong sumabay sa kanya sa office. At sinabi nito na, sige, okay. Seatbelt please. Mr. Villarosa, nagpapakita ka ba ng concern sa akin? Safety para sa bata,
sabi ni Gabriel. Bakit nagpapakita ka ng concern sa bata? Sa tingin mo ba sa'yo to? Bakit? Sa akin nga ba? Bakit ayaw mo kasing sabihin? Gabriel, nakatira tayo sa iisang bubong. Kung ako ang masusunod, ayokong tumira dito. Pag nakikita kita at si Elise, naalala ko lang nagawa kong pagkakamali. At nagsisisi ako. Kaya kung pwede lang, huwag ka na magtanong. Pwede ba pakiusap? Pakiusap din, mag-seatbelt ka para sa bata. Nakipagkita naman si Gabriel sa asawa ni Sonia para sabihin ang problema niya. Hindi naman siya nagulat kasi naman daw ay natural sa lalaki ang magka-affair sa ibang babae. Pero sabi nito ay best friend na Elise ang nabuntis niya. Tinanong naman niya kung naghahabol ba ito o tinatakot ba ito. Ang sagot naman niya ay hindi. Sabi naman niya ay wala naman palang problema. Kalimutan na lang niya ito at mag-move on na lang. Sa opisina naman, dinalhan ng sandwich ni Gabriel si Marisa. Kasi hindi ba ito kumakain at mukhang nag-aalala na tong si Gabriel kay Marisa. Sa bahay, pinagtimpla naman ni Nanay Lusing si Marisa at Elise ng gatas. Pero hindi pala nainom ng gatas si Marisa. Sabi naman ni Nanay Lusing, kaya nga siya naandito para mabantayan ito para ang kalusugan niya. Maganda daw ito para sa mga bata. Dumating naman si Gabriel na may dalang pasalubong para kay Marisa at Elise. Nagpanggap naman si Marisa na nahihilo at yumakap ito kay Gabriel. Samantala, nakita naman ito ni Nanay Lusing at halatang nagulat ito sa nakita. Kinuha niya si Marisa at si Nanay P na mag-aalmusal na ito. Sa ospital naman, sabay nagpa-check up si Marisa at Elise. Masigla at makulit daw ang baby ni Marisa. At baby boy ito. Samantala, babae naman itong kay Elise at hindi maganda ang heartbeat ng baby niya. Kaya medyo kinakabahan si Gabriel at si Elise. Labis naman ang selos ni Marisa nang makita na masaya si Elise at Gabriel. At bigla na lang sumakit ang tiyan nito. Mukhang manganganak na ito. Maya-maya ay ito namang si Elise ang sumigaw na manganganak din pala ito. Hindi na malaman ni Gabriel kung sino ang unahin. Pero mas pinili niya ang asawa nito at unang dinala. Mas inuna naman ni Gabriel si Elise. At nadaig pa rin ang galit ni Marisa dito nang makita. Delikado ang lagay ni Elise at need na ng operasyon. Gayon din si Marisa dahil ayaw nitong makapag-cooperate para lumabas na ang bata. Sa ospital, pumunta naman ang pamilya nila Gabriel para kamustahin si Elise at ang anak nito. Nagalit na naman ang daddy ni Gabriel kasi hindi pa dapat lumabas ang baby nila. Bakit daw hindi ito nag-iingat? Pinatigil naman ito ni Gabriel. Pero hindi pa din ito tumigil. At bakit daw nagpapatira pa ito ng buntis din at alagain pa din? Sinabi naman ni Gabriel na wala itong alam sa nangyayari. Kung hindi ito titigil ay mabuti pang umalis na lang ito sa ospital. Si Marisa naman ayaw makipag-cooperate. Galit na galit ito kasi masakit daw umiri. Dali-dali namang pumunta si Jello kay Gabriel para sabihin na delikado ang buhay ng sanggol ni Marisa kasi ayaw nitong umiri. Agad naman itong pinuntahan ni Gabriel at sinabi sa ina na kung may balita kay Elise ay tawagin ito agad. Nabigla naman ang pamilya nila Gabriel nang biglang puntahan at halatang nag-aalala si Gabriel dito. Sinalubong agad ito ni Nanay Lusing na ayaw daw umiri ni Marisa.
Mahina na daw ang heartbeat ng bata, kaya delikado na ito. Agad naman nakita ni Marisa si Gabriel at sinabi nito na lumaban ito para sa anak. Sinabi naman ni Marisa na huwag siyang iiwan nito. Nakakahalata naman si Nanay Lusing sa pinakikitang pag-aalala ni Gabriel kay Marisa. Bumalik naman si Gabriel at sinabi nito kung may balita na ba ito kay Elise. Sabi naman ng mama niya wala pa. Bigla naman nagtanong si Sonia kung kamusta na ang Marisa. Ang sabi naman ni Gabriel ay nanganak na. Bakit daw pinayagan sa loob? Dapat ama lang daw ito. Nagtanong din ang ama niya at halatang galit na naman ito. Nanganganak daw ang asawa tapos iba ang inaasikaso nito. Best friend naman daw ni Elise at single mom ito. At malaki ang naitulong nito sa kanila ni Elise at ito lang daw ang magagawa niya dito. Nangungutya naman sinabi ni Sonia na bilib ito sa kanya kasi 2 bata ang inaasikaso nito. Gagawin daw nito ang lahat para parehong mabuhay ang 2 bata. Kahit kanya o hindi kanya ang bata, sabi naman ni Gabriel. May pulso na ang baby ni Elise at Gabriel, pero hindi pa stable ang kondisyon ng baby nila. Imo-monitor pa daw ito. Tinanong naman ni Elise at ang sabi nito, ganun din, hindi stable ang pulso at imo-monitor din labas ang lungkot ni Gabriel nang marinig ito. Samantala, sa kwarto naman ni Marisa, kinausap siya ni Nanay Lusing na hindi daw ito nakikinig sa kanya, na kung hindi pa daw dumating si Gabriel, ay hindi ito makikinig. Ang tanong niya, bakit daw lahat ng sabihin ni Gabriel ay sinusunod niya, samantalang sa kanya daw ay hindi. Sa kantin naman, tinanong ni Jello ang anak ni Sonia kung pamangkin ba daw ito ni Gabriel. Ang ganda mo. Nanay mo ba yung mukhang masungit doon? Tanong ni Jello. Hindi naman ito sumagot kay Jello at umalis ito. Nagpaalam naman ang pamilya ni Gabriel at sinabi na balitaan ito kung ano ang lagay ng apo nila. Nagkita na naman si Heidi at si Jello. At inis na inis si Heidi dito kay Jello. Magkakilala na daw sila kaya okay lang na maging magkaibigan na sila. At ayaw naman ito ni Heidi. Sa kwarto, dinala na ang anak ni Marisa. At ang sabi ni Lusing ay sobrang gwapo nito. At sabi ng doktor, healthy daw ito. Naitanong naman ni Marisa kung kamusta na sila Elise. At ang sabi ay hindi maganda ang lagay nito. Kaya ang awang-awa na naman dito si Nanay Lusing. Tinanong naman ni Nanay Lusing kung ano ang pangalan sa ipapangalan niya sa anak niya. At ang sabi nito ay Jacob. Sa nursery naman ay nahihirapang huminga ang anak ni Elise. Kaya sobra na naman ang lungkot ni Elise at Gabriel. Hope naman ang binigay ni Elise na pangalan sa anak niya dahil ito daw ang nagbibigay ng pag-asa sa kanila at lalaban daw ito para sa kanila. Sa kwarto naman ni Elise, sinabi na hindi muna siya makakabalik sa trabaho kasi ang priority niya ngayon ay ang anak niya. At naiintindihan naman daw ito ni Marisa. At huwag daw mag-alala kasi siya daw ang bahala sa kumpanya. Sinabi naman ni Elise na malaki talaga ang tulong nito sa kanya. Dumating naman si Gabriel na galit kasi hindi nito kinain ang pagkain na dinala sa kanya. Okay lang daw kasi marami daw itong dapat aralin sa kalagayan ni Hope. Nakita naman ni Marisa kung gaano ka-sweet ang dalawa sa isa't isa. At lalo itong nanggalaiti sa galit. Gusto nang pabalikin ni Elise si Jacob sa ospital para makapagpahinga naman ito. At hindi sang-ayon dito si Gabriel dahil 1 week pa lang daw si Hope ay dapat alagaan pa. Kayang-kaya naman daw ito ni Elise
kaya panatag na din si Gabriel dito. Pumunta naman sa nurses si Gabriel para makita nito si Hope. At sinabi nito na gagawin nito ang lahat para mabuhay ito. At hindi ito papayagan na may mangyaring masama dito. Sa opisina naman ay dumating na si Marisa. At halatang masayang masaya ito. Marami naman ang natutuwa sa kanya. At kasama na ito sa mga plano niya. Sa opisina, nagpanggap naman na napapagod ito kasi alam niya na parating si Gabriel. Sabi nito, magpahinga ka naman Marisa. Sabi naman ng Marisa ay okay lang siya. Kinamusta naman ni Marisa si Hope at Elise. At sinabi nito na hindi okay. Si Hope patuloy na lumalaban. At si Elise naman ay napapabayaan na ang sarili nito. Sabi naman ni Marisa, huwag siyang mag-alala kay Elise at matapang ito. May binigay naman si Marisa na proposal para daw ito sa new policies at benefits ng mga empleyado. Nagustuhan naman ito ni Gabriel, pero sabi niya, hindi ko sigurado kung papayag dito si Elise. Hindi naman nagustuhan ni Nanay Lusing ang pagka-presko ni Blue. At sinabi nito na hindi niya ito gusto. Sinabi nilang ni Marisa na wag na lang itong pansinin. Tinanong naman ni Marisa kung kamusta naman sila ni Jacob. Ang sabi naman ni Nanay Lusing ay okay lang daw at sobrang bait daw ng apo niya. Ang sarap daw alagaan kasi hindi daw siya pinahihirapan nito. Napakaswerte naman daw nila kasi malusog si Jacob. Hindi kagaya ng anak ni Elise na sakitin at hirap na alagaan kasi nga sakitin ito. Iminungkahi naman ni Marisa na samahan na ni Nanay Lusing si Elise sa ospital para matulungan nito sa pag-aalaga kay Hope. Ayaw naman ni Nanay Lusing na gawin ito kasi dadalhin ni Marisa sa opisina si Jacob. Pero pinilit ito ni Marisa. At sinabi ni Nanay Lusing na natutuwa siya kasi natututunan ni nito na unawain si Elise at lumalabas na ang pagiging isang ina nito. Sabi naman niya, matagal niyang inuunawa si Elise. Sa ospital, sinabi naman ni Elise na sila ni Marisa at Gabriel ang magdesisyon pagdating sa opisina. Kasi hindi niya na ito magagawa dahil sa pag-aasikaso niya kay Hope. Pinatawag naman sa opisina ni Marisa si Gilbert, isa sa mga tauhan ni Elise. At sinabi nito na ni-review ang mga files niya at nakita nito na marami nitong utang. Utang sa kumpanya. Ang sabi naman ni Gilbert, kaya siya nagkautang ng ganyan ay dahil sa pagdadialysis ng kanyang asawa. 2 beses na kasi sa isang linggo ito ginagawa at masyadong malaki na ang gastos niya. At naiintindihan naman daw ito ni Marisa. Kaya tinaasan ni Marisa ang sweldo ni Gilbert para makabawi naman ito sa pagkakautang niya. Tuwang-tuwa naman si Gilbert at laking pasasalamat nito kay Marisa. Sa ospital, dinalaw naman ni Nanay Lusing si Elise at natuwa ito, tinanong at bakit siya nadalaw. At sinabi nito na simula ngayon, araw-araw mo na akong makikita dito. Bakit po? Sabi ni Elise. Kasi itong si Marisa nag-aalala sa'yo. Baka daw napapabayaan mo na ang sarili mo at baka nakakalimutan mo ng kumain. Ito talagang si Marisa. Siya na nga ang pinagpaubaya ko sa opisina. Tapos ako pa din ang inaalala. Elise, anak din ang turing ko sa'yo. Kaya nag-aalala din ako sa kalagayan mo. Nakita
Nakita naman ni Gabriel na kasama ni Marisa si Jacob sa opisina. At halatang giliw na giling ito kay Jacob. At marami daw itong paiiyakin na babae. Sabi naman ni Marisa, yan daw ang hindi niya papayagan. Sa ospital, nanganib na naman ang buhay ni Hope dahil nasira ang ventilator na ginagamit ni Hope. Sinabi naman na huminahon ito at huwag masyadong mag-alala, sabi ng doktor. Sobra kasi ang pag-aalala ni Elise nang dahil dito. Pinabantayan naman ni Marisa si Jacob kay Gabriel. At ito talaga ang plano niya para mapaglapit ang mag-ama. Pinag-uusapan naman ng mga empleyado na kung gaano kabait si Marisa. Kasi lahat ng benefits nila ay madadagdagan. At sila ay tuwang-tuwa sa nangyaring ito. Narinig naman ito ng assistant na Elise at pinantanggol si Elise sa mga empleyado. Sa ospital, dumating na ang ventilator ni Hope at labis itong kinatuwa ni Elise at Nanay Lucing. Samantala, pinagmamasdan naman ni Marisa si Gabriel at si Jacob at tuwang-tuwa siya dito at nagpasalamat ito sa pagbabantay niya kay Jacob. Dumating na sa ospital si Gabriel at nag-aalala nitong sinabi na bakit hindi ito tinawagan nung nangyari yon. Sabi naman ni Elise ay nag-alala ito ng sobra kaya hindi na nito natawagan si Gabriel. Ayaw niyang makalingat na baka ang nurse ay makatulog ito at hindi mapabayaan si Hope. Nagsorry naman si Gabriel para hindi na sila mag-away nito. Sa opisina, pumunta naman si Sonia para sabihin na may problema sa opisina. Ang dad niya. Ayaw kasi bigyan sila ng permit. At narinig ito ni Marisa. Nasabi, may kakilala siya sa City Hall na nag-aasikaso ng permit. Agad-agad namang binigay ni Sonia ang card niya para ibigay kay Marisa. Nakita naman ni Sonia na alaga ni Marisa ang anak niya. At humanga ito kay Marisa kasi nagagawa niyang pagsabay-sabayin ang pag-aalaga ng bata at pagtatrabaho. Sinabi niya na time management lang. Pinapunta ko kasi si nanay sa ospital para pasamahan si Elise. Nag-aalala daw kasi siya dito at naaawa kay Hope. Sinabi din niya na napabayaan na ni Elise ang sarili nito at lagi na din nasusungitan si Gabriel. Mukhang di naman nagustuhan ni Sonia ang narinig niya. Sabi naman ni Marisa, buti na lang andyan si Jacob para pag nalulungkot si Gabriel, ay ito lang daw ang nakakapagparelax sa kanya. Thank you for watching. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa aking channel.